Nag-renew ng warning ang Estados Unidos noong Martes na obligado nitong ipagtanggol ang close treaty ally nito. Ito ay sa kasunduan ng isang araw matapos masugatan ang mga tauhan ng hukbong pandagat ng mga Pilipino at masira ang kanilang mga supply boat na isa sa mga pinakamalubhang komprontasyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa pinagtatalo ng shoal sa South China Sea ayon sa mga opisyal. Sinisisi ng China at Pilipinas ang isa't isa sa pag-uudyok ng labanan noong Lunes sa Second Thomas Shoal na inookupahan ng maliit na Filipino Navy contingent sakay ng grounded warship na mahigpit na binabantayan ng Chinese Coast Guard at pinaghihinala ang mga barkong milisya sa loob ng halos isang taong standoff. May pangamba na ang mga hindi pagkakaunawaan na matagal nang itinuturing na isang flashpoint sa Asia ay maaaring mag-escalate at magkabutas ang Estados Unidos at China laban sa isa't isa sa isang mas malaking tunggalian. Tinalakay ng Deputy Secretary of State ng US na si Kurt Campbell ang mga aksyon ng China sa kanyang katapat sa Pilipinas, si Maria Teresa Lazaro, sa isang tawag sa telepono. Parehong sumang-ayon na ang mapanganib na mga aksyon ng China ay nagbabanta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon, sabi ng tagapagsalita ng Departamento ng Estado na si Matthew Miller. Muli namang pinatunayan ni Campbell na ang 1951 Mutual Defense Treaty na nag-oobliga sa Washington at Manila na tumulong sa pagtatanggol sa isa pa sa malalaking labanan ay umaabot sa mga armadong pag-atake sa armadong puwersa, pampublikong sasakyang panghimpapawid o sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas kasama ang mga Coast Guard nito saan man sa South China Sea, ayon kay Miller. Kinundena ng isang task force ng gobyerno ng Pilipinas na nangangasiwa sa mga alitan sa teritoryo ang sinabi nitong mapanganib na mga maniobra, kabilang ang pagrampa at paghila na nakagambala sa nakagawiang pagsisikap na maghatid ng pagkain, tubig at iba pang mga supply sa mga Pilipinong namamahala sa territorial na outpost sakay ng BRP Sierra Madre sa sinasabing shoal. Sa kabila ng iligal, agresibo at walang ingat na aksyon ng mga puwersang pandagat ng China, ang aming mga tauhan ay nagpakita ng pagpigil at profesionalismo, umiwas na lumaki ang tensyon at ipinagpatuloy ang kanilang misyon, sabi ng Philippine Task Force. Ang kanilang mga aksyon ay naglagay sa panganib sa buhay ng aming mga tauhan at nasira ang aming mga bangka sa tahasang paglabag sa internasyonal na batas. Sinabi ng Chinese Coast Guard na ang Pilipinas ay ganap na responsable para dito. Sinabi nito na ang isang barko ng Pilipinas ay binaliwala ang paulit-ulit na mga babala ng China at mapanganib na lumapit sa isang barko ng China sa normal na pag-navigate sa isang hindi profesional na paraan na nagresulta sa isang banggaan. Dalawang speedboat na nagtatangkang maghatid ng mga materyales sa konstruksyon at iba pang mga supply sa isang sasakyang militar na nakatalaga sa shoal ang sumama sa supply ship ayon sa Foreign Ministry ng China. Inilarawan din na ang pagmamaniobra ng Coast Guard nito ay profesional, restrained, makatwiran at naaayon umano sa batas. Sinabi ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong Lunes ng gabi na lalabanan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang delikado at walang ingat na pag-uugali ng China na sumasalungat sa kanilang mga pahayag ng mabuting pananampalataya at pagkadisente. Gagawin namin ang aming makakaya upang matupad ang aming sinumpaang mandato na protektahan ang aming integridad ng teritoryo, soberanya at mga karapatan sa soberanya, sabi ni Teodoro. Dapat na malinaw na ngayon sa internasyonal na komunidad na ang mga aksyon ng China ay ang tunay na mga hadlang sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Tungkol naman sa kaganapan sa Red Sea, mayroon umanong barko na may sakay na 22 Pilipino ang inatake ng mga drone at missile ng Houthis. Agad namang rumisponde ang aircraft carrier ng Amerika upang iligtas ang mga sakay ng nasabing barko. Isang balita ang inilabas ng China. Sinasabi ng mga ito na binangga umano ng isang supply ship ng Pilipinas ang isa nilang Coast Guard ship sa katubigan na malapit sa Ayungin Shoal.
Sinisisi pa ng China ang Pilipinas na pumasok umano ito ng iligal sa Ayungin Shoal. Dagdag pa ay hindi daw nakikinig ang barko ng Pilipinas at patuloy pa din daw itong naglalayag sa kabila ng ilang beses nilang pagbabala. Kaya namang ito daw ang naging dahilan ng banggaan. Marami namang patunay ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na barko ng China ang nambabangga at madalas ay binabaligtad nito ang sitwasyon. Marahil upang makakuha ng simpatya sa publiko. Pagiging agresibo at pagpapalabas na sila ang biktima, iyan ang estilo na ginagawa ng China ngayon matapos ihain ng Pilipinas sa United Nations ang pagpapalawak pa ng ating teritoryo. Paggamit lamang sa mga legal at lehitimong paraan ang ginamit ng Pilipinas upang protektahan ang ating teritoryo, habang ang China naman ay gumagamit ng pananakot, gawa ng alam nila sa sarili nila na walang bansa ang naniniwala sa sinasabi nilang 10-dash line. Sa balita naman tungkol sa F-35 ng Amerika, may ilang hindi naniniwala na nagsagawa ito ng live fire exercise. Gawa nito, naglabas ng maikling video clip ng paglalagay ng mga missile sa nasabing jet upang wasakin ang target sa West Philippine Sea. Taong 1965 to 1968, isa sa pinakamatinding aerial campaigns sa kasaysayan ng US ang Operation Rolling Thunder. Bilang pinakamalaking operasyon ng US Air Force sa Vietnam War, ito ay tumagal mula March 2, 1965 hanggang November 2, 1968. Sa simula, ang operasyon ay hindi ideya ng militar, ngunit ito ay pinangunahan ni Pangulong Lyndon B. Johnson at Secretary of Defense Robert S. McNamara. Ang kanilang ideya ay gamitin ang puwersa ng militar bilang paraan para maglagay ng pressure laban sa pamahalaan ng North Vietnam na tumutulong sa mga communist insurgents na kilala bilang Vietcong sa South Vietnam. Nagpasya ang administrasyon ni Pangulong Johnson na umatake gamit ang aerial bombing kaysa sa land invasion dahil sa takot na ang pag-atake sa lupa ay magdulot ng pagkamatay ng maraming mga Amerikano at maaaring humantong sa pakikialam ng China at Soviet Union sa nangyayaring conflict. Ang tungkulin ng campaign ay, una, itaas ang moral ng mga tao ng South Vietnam at ng pamahalaan ng Saigon dahil sila ay may problema sa pakikipaglaban sa mga insurgent. Pangalawa, hikayatin ang pamahalaan ng North Vietnam na itigil ang suporta sa mga insurgents sa Timog. Pangatlo, wasakin ng industrial infrastructure ng North Vietnam at transportasyon ng komunikasyon sa pagitan ng North at South Vietnam. At pang-apat, pigilan ang pagdagsa ng mga sundalo at materyal mula sa North patungong South. Ang Operation Rolling Thunder ay isinagawa ng US Air Force at ng US Navy sa ilalim ng Pacific Command, ngunit ito ay mahigpit na kontrolado ng civilian administration ng Pangulo. Ang mga pag-atake ay unang isinagawa ng 2nd Division ng United States Air Force. Ngunit simula April 1966, ang mga raid sa pambobomba ay isinagawa ng 7th Air Force ng USAF. Karamihan sa mga pag-atake ng United States Air Force ay isinagawa mula sa mga base sa Thailand. Habang ginagamit ng Navy ang mga aircraft carrier ng 7th Fleet Task Force 77 mula sa Yankee Station sa Gulf of Tonkin, ang US Air Force at Navy ay nag-operate sa ganap na magkaibang prinsipyo na madalas ay humantong sa pakikialam sa himpapawid sa ibabaw ng North Vietnam. Upang maiwasan ang mas malalaking insidente mula December 1965, hinati ng Pacific Command ang mga operational zones sa 7 route packages. Ang US Air Force ay may route packs na 1, 5 at 6A, habang ang US Navy ay may route packs na 2, 3, 4 at 6B. Ang hangganan sa China ay under sa buffer zone at ang lungsod ng Hanoi at Haiphong ay minarkahan din bilang mga prohibited areas. Bagamat lahat ng uri ng eroplano ay ginamit sa operasyon, ito ay ang F-105 Thunder Chief na kumuha ng karamihan sa labanan, na may higit sa 75% ng lahat ng mga sortie ng United States Air Force.
Sa kanilang mga misyon, ang mga Thunder Chiefs ay nagdadala sa alinman sa 5 1,000 pound o 6 na 750 pound na bomba. Lumilipad mula sa mga base sa Thailand, kailangan nilang mag-refuel sa himpapawid sa ibabaw ng Laos. Bagamat napatunayan ng F-105 ang kanilang sarili sa labanan, sila ay may malaking casualty rate na halos kalahati ng fleet ay nasira pagkatapos ng Operation Rolling Thunder. Pagkatapos ay ipinakilala ng Air Force ang F-4 Phantom bilang mas mahusay na tugma para sa mga MiGs ng North Vietnamese na may radar-guided AIM-7 Sparrow air-to-air missiles. Sa lalong madaling panahon, ang F-4 ay ganap na papalitan ang F-105 sa mga misyon ng Vietnam War. Ang pinakamalaking kahinaan ng mga eroplanong ito ay sila ay limitado ng masamang panahon na isang malaking problema sa panahon ng tag-ulan. Ito sana ay malalampasan ng B-52 bombers na pinayagan lamang gamitin ng ilang milya sa hilaga ng demilitarized zone. Ginamit din ng US Navy ang iba't ibang uri ng eroplano sa campaign. Sa simula, ang Task Force 77 ay umaasa sa mga lumang Douglas A-1 Sky Raiders, isang propeller plane na may kakayahang magdala ng mabibigat na bomba. Dahil ito ay napatunayang napaka-vulnerable sa sophisticated na mga depensa ng North Vietnam. Ito ay pinalitan ng Douglas A-4 Skyhawk. Ang A-4 Skyhawk ay para sa Navy kung ano ang F-105 sa Air Force. Ito ang nagpatuloy ng karamihan sa mga sortie sa mga Navy route packs. Sa katapusan ng operasyon, 1/3 of fleet ang na-shutdown. Habang lumalala ang operasyon, may isa pang eroplano ang pumasok sa labanan. Ang Grumman A-6A Intruder ay ang unang eroplano na dinisenyo upang tamaan ang mga target sa gabi o sa masamang panahon. Ito ay may kagamitan ng Digital Integrated Attack System na nagpapahintulot sa piloto na isagawa ang misyon ng walang visual references. Bilang isang defensive na hakbang laban sa mga eroplano ng US, ang North Vietnamese ay nag-deploy ng kumpletong arsenal ng mga depensa ng anti-aircraft mula sa AA artillery hanggang sa mga surface-to-air missiles o SAMs. Ang pangunahing banta sa mga eroplano ng US sa ibabaw ng North Vietnam ay ang mga Soviet SA-2 missiles o ang S-75 Divina na sikat sa pag-shutdown sa U-2 spy plane. Noong 1965, ang mga Soviets ay nag-deploy ng libu-libong mga missiles, launchers at radars sa North Vietnam. Pagkatapos itayo, sila ay nag-pose ng malaking banta sa mga Amerikanong eroplano na lumilipad sa mataas na mga altitude. Nakakabigo, ipinagbawal ng US Civilian Administration ang pag-atake sa mga SAM launching sites, maliban na lang kung sila'y inatake ng isa. Natatakot sila na ang pag-atake sa mga ito ay magbubunga ng kamatayan ng mga Soviet instructors na magkakaroon ng mas malalaking kahihinatnan. Ang North Vietnamese gayunpaman ay walang mga restraints sa paggamit ng kanilang mga SA-2 systems laban sa mga eroplano ng US na nagpilit sa mga airmen ng US na mag-develop ng tamang mga countermeasures. Ang US Air Force at Navy ay kinontra sila sa dalawang paraan. Isa ay ang paggamit ng mga eroplanong may kagamitan ng electronic devices para sa jamming ng mga kalaban na radars. Ang isa pang paraan ay ang paggamit ng Wild Whistle F-1 o 5G aircraft na may kagamitan upang matukoy at wasakin ang mga SAM radars. Ang pagsuppress ng mga SAMs ay inorganisa bilang isang buong sub-operasyon na tinatawag na Operation Iron Hand. Bagamat ang mga SAMs ay kinilala sa pagbaril pababa ng 101 na kalaban na eroplano, ang kanilang epektibidad ay malaki ang nabawasan ng mga countermeasures ng US mula sa 5.7% na epektibidad noong 1965. Ito ay bumaba sa 0.9% noong 1968. Ang isa pang banta na kailangang harapin ng mga eroplano ng US ay ang North Vietnamese Air Force. Ang kanilang pangunahing eroplano ay ang MiG-17 na sa panahong iyon ay nagiging obsolete, ngunit ito ay naglingkod ng maayos sa kanyang layunin. Ang mga MiG-21s ay mas malaki ang banta na magandang katapat ng F-4
gamit ang kanilang AA-2 Atoll Wimpel K-13 air-to-air missiles. Isa pang frustration para sa mga Amerikanong piloto ay ang pagkakaayos ng mga Vietnamese na makapagtayo ng mga bagong paliparan para sa kanilang mga eroplano. Ang tamang tugon laban sa kanila mula sa Amerikanong panig ay ipinagbawal dahil sa pagbabawal ng mga ganitong uri ng atake mula sa chain of command. Bagamat hindi gaanong sophisticated, ang mga AA guns ang naging pangunahing banta sa mga eroplanong Amerikano. Mayroong 5,795 na mga baril na naideploy. Ang kanilang mga putok ang bumaba sa karamihan ng lahat ng mga eroplanong US. Ang pangunahing dahilan para dito ay ang mga eroplanong US ay kadalasang lumilipad sa mababang altitudes upang iwasan ang mga SAM raiders. Ang Rolling Thunder ay inaprubahan ng presidente noong February 13, 1965 at ang unang atake ay ginawa noong March 2 sa isang maliit na ammunition depot malapit sa border. Sa simula, halata na ang operasyon ay malayo sa mga inaasahan ng militar dahil ang command ay nabigo na makamit ang agarang kagalingan sa mga puwersa ng kaaway dahil sila ay nagpapabagal at pumipili ng mga target na hindi gaanong mahalaga. Sa buong operasyon, ang rolling strategy ay masyadong mabagal para makagawa ng malaking epekto sa takbo ng digmaan. Isang dahilan kung bakit hindi kailanman naabot ng operasyon ang kanyang buong potensyal na militar ay dahil ang Amerikanong Civilian Administration, malayo sa aksyon, ay naglagay ng maraming limitasyon at nakita ang operasyon bilang paglalagay lamang ng politikal ng pressure laban sa North Vietnam. Sa ilang mga pagkakataon, pinahinto ng presidente ang buong operasyon upang suriin ang kahandaan ng North Vietnam na makipagnegosyo. Dahil wala talagang intensyon ang mga North Vietnamese na gawin ito, ginamit nila ang panahong ito upang makabawi mula sa mga nakaraang atake. Ang administrasyon ay palaging natatakot na maprovoke ang China at ang Soviet Union na pumasok sa conflict, kaya naglagay sila ng iba't ibang mga limitasyon sa target. Ito ay nagpahirap sa mga pagsisikap ng militar. Sa loob ng 3 taon at kalahati ng kampanya, hindi nito naabot ang mga politikal o militar na mga layunin at naging pabigat ang Rolling Thunder para sa administrasyon ni Johnson. Pareho si Johnson at McNamara habang ang mga tagalikha ng operasyon ay magiging kanilang mga kalaban. Noong March 31, 1968, inatasan ni Pangulong Johnson ang isang bahagyang pause sa bombing campaign na humantong sa isang kumpletong paghinto noong November 1, kaya natapos ang Operation Rolling Thunder. Sa huli, napatunayan na isang failure ang Operation Rolling Thunder, hindi dahil sa kawalan ng kakayahan ng air power, kundi dahil sa estratehiya ng gradualism at ang restrictive controls ng civilian administration.